Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Ano ang gagawin natin kung ang kabutihang ginagawa natin ay hindi man lamang napahahalagahan o kinikilala? Halimbawa, gumawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. Ngunit sa halip na makarinig ng salamat, tayo pa ang mapagbintangang may lihim na motibo sa ating pagtulong. Mga kapatid, masakit itong maranasan at maaaring matukso tayong tumigil na lamang sa paggawa ng mabuti. The same thing happened to Jesus. He drove the demon out of the mute man. Some people accuse him of being in league with demons. What an irony. The one who came to bring healing, freedom, and life was misunderstood and falsely judged. Yet Jesus did not allow rejection or false accusations to stop him from fulfilling his mission. He remained faithful to his Father's will and continued doing good with love and humility. Mga minamahal kong kapatid, ito rin ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Darating ang mga pagkakataong ang ating kabutihan ay hindi mauunawaan. Ang ating mabuting hangarin ay pagdududahan at ang ating mga sakripisyo ay hindi mapapansin. Ngunit kung ito ay naranasan ng ating Panginoon, hindi tayo dapat magtaka kung mararanasan din natin ito. Kaya, mga minamahal kong kapatid, itinuturo sa atin ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin kapag hindi pinahahalagahan ang ating kabutihan. Magpatuloy lamang tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat hindi natin ito ginagawa upang tumanggap ng papuri, pagkilala o karangalan. Ginagawa natin ito para sa higit na ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating mabubuting gawa ay maging tahimik na handog ng pag-ibig para sa Kanya. Kaya kapag walang nakakakita o kumikilala sa ating kabutihan, huwag tayong panghinaan ng loob. Nakikita ng Panginoon ang bawat kabutihang ginagawa natin. Ulitin ko po yun. Kapag walang nakakakita o kumikilala sa ating kabutihan, huwag tayong panghinaan ng loob. Nakikita ng Panginoon ang bawat kabutihang ginagawa natin. Kilala niya ang tunay na hangarin ng ating puso at nauunawaan niya ang bawat sakripisyong iniaalay natin alang-alang sa Kanya. So maaring tao ang tumingin lamang sa panlabas, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa kaibuturan ng ating puso. Siya ang magbibigay ng gantimpala sa atin, hindi ang papuri o pagkilala ng mundo. Kaya't mga minamahal kong kapatid, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang bawat kabutihang ginagawa natin ng may pag-ibig at katapatan ay hindi masasayang sa paningin ng Diyos. At kung hindi man natin matanggap ang gantimpala sa buhay na ito, makapagtitiwala tayong gagantimpalaan tayo ng Panginoon sa kabilang takdang panahon.
Inihahanda niya para sa atin ang buhay na walang hanggan. Isang buhay na wala ng luha, dalamhati, pag-alala o sakit, kundi walang hanggang kagalakan sa kanyang piling. So my dear brothers and sisters, today, let us ask ourselves, we will continue doing good even when no one thanks us or misunderstands us or recognizes our efforts, trusting that God's approval is far greater than the praise of the world. Amen.